full of past events. Full of past event. Halimbawa, Book of Acts. Okay, ano yan eh, mga event na nag-transpire during the time of the early church or time of the apostles. Okay? Another genre, yung are the epistles. Okay? Epistles. So, ano ba yung epistles? Personal letter. So, kung ito'y personal letter, may idea ka na agad. Since ito ay personal, the message is also personal. At merong intended recipient lang ito. Na merong ina-address yung writer na issue na particular lang doon sa recipient na yon. Halimbawa, Book of Romans, the title itself, di ba? Romans. So, mga taga-Roma. So, may idea ka na agad, ito ay liham ito, personal letter ito. Meron siyang ina-address, merong particular message na para lamang sa mga taga-Roma. Okay, gayon din sa Corinthians. So that's another type of genre. So epistle. Then we have yung sa epistle, marami yan. Merong Pauline, merong Petrine, merong general epistle. Okay? Then we have what we call the apocalyptic or prophetic. Ano ito? Ano ba yung book na yun yung genre niya? Book of Revelation. Diba yung Book of Revelation? Pag narinig mo na prophetic, alam mo na agad, ito ay malaki yung kaugnayan nito sa future event or sa darating na panahon. Okay? So, gayon din dito, genre is very important. Kaya yung book type, kaagad makikita mo dyan ano yung genre niya, katulad dito, epistle. Okay? Author, Peter, very important to know the author of the book. Kasi, bakit mahalaga na malaman yung author? Author. It establishes what? Why it is very important to know who is the author? Because it establishes, yun din, sinabi ko na eh, authority. Eh pag ang sumulat ng medical journal ay isang tubero, sa tingin niyo may authority yun. Oh. Di ba? O ang sumulat ng isang libro patungkol sa engineering. Kung ang sumulat niyan ay isang magbubukid, hindi naman natin binababa yung magbubukid. Kaya lang, parang hindi nakalinya yung kanyang expertise doon sa kanyang isinulat. So, questionable yung kanyang authority. So, it is very important to know who is the author of a particular book because it establishes authority. Mas reliable, mas kapani-paniwala. Halimbawa, katulad nito, si Peter. Sino ba si Peter? Anong authority niya para sumulat ng epistle na ito? Si Peter lang naman ay eyewitness. Si Peter lang naman ay mismong naka-experience ng kapangyarihan ng Panginoon. And because of that experience, and since Peter was directly associated with our Lord Jesus Christ, yung writing niya is very authoritative. Papaniwalaan mo. Okay? So, ito, ganito rin ang i-apply nyo sa ibang book. Who is the author? Then, once you establish the author, syempre, you need to learn or search kung sino yung audience.
Okay? Sino ba yung audience? Okay? So ito ay general epistle, are also known as Catholic epistles. Pero yung Catholic dyan, hindi yan yung Roman Catholic. Catholic simply means universal. Ibig sabihin, yung epistle na ito, bagamat merong specific group of people na sa kanila ito ibinigay, pero yung message niya is for everybody. Okay? Meaning they are written to a general audience rather than to a specific person or church. Peter was written to those who are elect, exiles of the dispensation in Pontus, Galatia, Cappadocia, okay, Asia and Bithynia. Okay, date of composition. Tradition teaches that Peter ministered in Rome during the 60s or AD 60s. So before the destruction of Jerusalem or before the destruction of the temple in Jerusalem. Okay. In addition, the theme of suffering is strong, indicating the letter may have been written from Rome under Nero's persecution. Okay. So importante din na malaman natin yung immediate background ng text. Katulad nito, since ito ay written or composed around 60 AD or during the 60s or AD 60s, sino ba yung emperor during that time at ano yung condition ng panahon na yon? Okay, the condition during that period, Christians were experiencing severe persecution under Nero. So pag naintindihan mo na ay yun yung immediate setting niya, ganito yung sitwasyon during that time, may intindihan mo ngayon ano yung pinaghuhugutan ni Peter sa kanyang sulat. Diba? Mas maintindihan mo bakit yun yung laman ng sulat niya. Bakit may mga binabanggit siya patungkol sa suffering? Bakit may binabanggit siya patungkol sa pagtitiis? Bakit may binabanggit siya patungkol sa pag-asam, sa pangako, sa bagong langit at bagong lupa? Diba? Bakit may tinutukoy siya patungkol sa suffering na nararanasan natin dito ay pansamantala? Kasi yun yung immediate setting during that time. Yung mga Christians dumaranas ng matinding persecution. Okay? So nagkakaroon ka ngayon ng idea. Okay? Overview. Ano ba itong overview? Pag sinabing overview, parang ano ito, Brother Marl? Perspective. Okay? Although hindi mo nakikita yung detalye sa loob, pero yung overview, yung general perspective, okay? Pag nakita mo, nagbubuo agad sa isip mo ano yung nilalaman nito. Okay? The book's 5 chapters cover 3 main themes. Ano yung 3 main themes niya? The first section focuses on salvation. Okay? So just read the text, yung mga nakalagay dyan na mga verses. Then the second section discusses Christian living. So, lifestyle, yung Christian living, ano yung dapat na maging pamumuhay ng isang Kristiyano. Okay? The third section discusses the future. Okay? Ano ba yung future na tinutukoy niya doon? Yung future dito, parang since yung pinagdadaanan ng mga Kristiyano during that time is very difficult. Okay? Merong parang merong comforting message in the last section of the book na kino-comfort sila sa mensahe na merong future. And what is that future? Yung salvation of the saints. Okay. yung salvation, yung new heaven and new earth. Okay? So, pag nakita natin yung pinaka-framework na yun, actually, yung pagbabasa ng verse by verse, ano na lang yun detailed study na lang yun Pero
once makita mo yung framework niya, diba? Eh, ano na eh, mabubuo na sa isip mo ano yung nilalaman ng libro. Okay? Nilalaman ng epistle. Okay? So the same pattern or rules is applicable to other books. So ganyan din, i-apply nyo ano yung overview. Okay? Ano yung mga section ng isang book. Okay? Then ano ba yung mga dinidiscuss sa bawat section na yun? Okay? Ano yung mga main mga key learning points, mga main messages. Okay? Ano yung mga issues na binibigyan diin at binibigyan ng resolution or solution sa epistle na yun. Okay? Then kunin nyo rin yung mga key verses. Yung mga very striking verses sa bawat book. Yung bawat book ganyan eh. Pansinin niyo. Ano yung mga key verses, mga very important verses or very very deep yung kanyang message sa bawat book. Halimbawa, sa Matthew, ano yung verse sa Matthew na natatak sa isip ninyo? Because that verse is very important and very powerful. Sa book of Matthew. Matthew 16, 28:16 to 20. Oo, di ba? Matthew 16, 18. Hanggang 20. Sira, di ba? I will build my church. Okay. Tingnan natin ha. Luke, ano yung tumatak sa isip niyo? Repentance, sir. Repentance. Oh, unless you repent, we shall all likewise perish. Oh. Yung Mark. Mark 16, 17. Okay. Talagang master niyo yung salvation na yan ha. Okay. Okay. Sa John, marami dyan eh. John 1:1 to John 1:1 pa lang, di ba? Key verse yan. John 1:40. Oo, yan, marami yan. So, sa bawat book meron yan. Yung iba ang ginagawa, minamarkahan yan. Yung mga key verses na yan. Kasi yun yung centrality ng ng message nung kanyang libro, ng kanyang sinulat. Okay? Halimbawa dito sa Peter, 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, first chapter pa lang, di ba, very comforting, tsaka nagbibigay ng ng assurance. Yung patungkol sa sa great mercy. Okay? Another key verse. 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood. Ito natin yan eh. Paborito natin tong verse na ito eh. Okay? So makikita nyo yung mga key verse, yung mga key learning points. Okay? Yun yung pinaka nagiging centrality ng message ng kanyang book. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body to the tree, that He might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. Okay? 1 Peter 5:8 and 9, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. Yan. Kinukot din natin yan. So, sa bawat book, sipatin nyo. Ano yung mga key learning points? Ano yung mga key verses? Mga important verses sa bawat book. Ngayon, yung itong 2 Peter, basahin niyo na lang ito, i-send ko naman ito sa inyo kasi the same pattern lang naman din yan.
Okay? Ang hindi ko nagawa at ako'y humihingi sa inyo ng paumanhin, yung sa Book of Revelation. Okay? Yung sa Book of Revelation, ano muna, mag-share muna ako sa inyo. Wala mo ng presentation. Isusunod ko na lang yun. Yung sa Book of Revelation, maganda ito eh. Iniisip ko nga kung ito yung isusunod natin eh, yung eschatology. Kasi very interesting ito eh, dahil napapanahon eh, yung time natin. Okay ba sa inyo? Eschatology tayo next semester. Ngayon, itong Book of Revelation, yes, Pastor Amil. Kala ko, Itong Book of Revelation, yes. Nag-amen lang ako, Pastor, kanina doon sa eschatology. Okay. Eschatology tayo next semester. Okay. Kaya isa sa mga nakalista yun eschatology. Yeah, oo. Very interesting subject. Yeah. Okay. Ngayon, itong Book of Revelation, ano yung genre niya? Ano yung genre niya? Sabi natin kanina, di ba? Prophecy. Pero, take note, ang isang libro, pwedeng magkaroon ng iba't ibang genre. Okay? Halimbawa, itong Book of Revelation, di ba prophetic siya? Sinasabi natin. Kasi marami siyang binabanggit patungkol sa future event. Pero hindi lang siya prophetic. Apocalyptic siya. Judgment. Now, what is the difference between apocalyptic and prophetic? Ano pagkakaiba kaya? Prophetic and apocalyptic. Yung diba, ha? Prophesy din naman na magkakaroon ng distraction. Parehong prophecy siya, di ba? Yung prophetic patungkol sa future, yung apocalyptic patungkol din sa future, pero anong pinagkaiba niya? Ito 'yon. Ang prophetic, mayroong although patungkol siya sa future event, but it gives hope and assurance. Okay? Halimbawa, the coming of Jesus Christ. Prophetic yun, but it gives hope. The first resurrection. Diba? It's prophetic. The millennial reign. It's prophetic. It gives hope and assurance. Ano pa? New heaven and new earth. Okay? Pero pag sinabi mong apocalyptic, although patungkol yan sa future, but it is something that is what? Judgment, destruction, doomsday. Ano yung apocalyptic doon? Yung series of plagues. 'Di ba? 7 vials. Ano pa yung ron? Ano pa yung apocalyptic doon? Yung apocalyptic doon, yung paglitaw ng man of sin, 'di ba? Tapos yung worldwide control. No man can buy or sell without a mark. Okay? So yun, apocalyptic yun. So yung Book of Revelation, meron siyang different genres. So pwede siyang prophetic, pwede rin siyang apocalyptic. Meron pang pangatlo. Ano yung pangatlo? Epistle din siya. Bakit epistle? Because it is addressed to 7 churches in Asia. Merong particular recipient na yung writings na ito ay intended para sa 7 churches na ito. So it can be considered as epistle. Okay?
Ngayon ito, since magtatapos na tayo dito sa course na ito, gawan nyo ng survey yung Book of Revelation. Ayun na lang maging requirements natin. Kasi alam nyo na, sa college naman tayo, hindi naman lahat puro galing sa akin spoon feeding. Apply nyo ito. Yan o. Yan. Apply nyo yan. Book type. Nabanggit ko na kanina. Prophetic, apocalyptic, epistle. Okay? Tapos author. Sino yung audience? Kailan ba na-compose yan? Okay, gawan ninyo na ito using this pattern. Okay? Overview. Tapos ito ang hanapin nyo. Matapos nyo makuha yung overview. Yung mga key verses sa Book of Revelation. Yung mga important verses. Okay, cleared na tayo dito. Sa assignment, yan na yung pinaka-final requirements ninyo. Hindi naman ako bibigay ng exam, hindi ko na kayo pahirapan diyan. So, question, bago tayo doon sa reaction video. Wala nang tanong dito? Ngayon, balik tayo sa Book of Revelation. So, since siya ay prophetic, apocalyptic, and epistle, and since the Book of Revelation is full of imagery and symbols, hindi mo siya pwedeng intindihin or i-interpret literally. Kung anong mabasa mo doon, interpret mo ng literal. Parang ano yan kapag ang genre ng book ay poetical, like yung Psalms or yung Song of Solomon. Actually, ano yan isinulat yan ng it's either patula or paawit. Okay? So, punong-puno siya ng mga idioms. Punong-puno siya ng expression. Okay? So, since the genre is poetic, hindi mo siya pwedeng i-interpret ng literal. Kinakailangan kunin mo yung diwa. Kunin mo yung diwa. Halimbawa, yung sinabi ni Solomon na yung buhok ng babaeng hinahangaan niya ay kagaya ng mga tupa. Diba? Hindi mo pwedeng interpret yun na kagaya ng tupa. Pero bakit niya sinabi yun na ganun? Kasi siguro yung buhok ng babae ay tawag niyang buhok na yan, yung wavy, yung alon-alon o kulot-kulot. Siguro kaya niya ginamit yung tupa as an illustration. Siguro ganun yung itsura ng buhok ng dalaga, medyo blonde. Hindi natin masabi, pero ano yun figure of speech yun idiomatic expression. Di ba? Yung poetry, ganyan Hindi mo siya pwedeng interpret literally. So, the same with the Book of Revelation. Since the Book of Revelation is full of imagery, and since it talks about the future event, dapat maging maingat tayo sa pag-i-interpret niyan. Okay? Anyway, kung yan ang subject natin sa next semester, matatalakay naman natin yan sa eschatology. Okay? So, yan ay magka-partner naman yan, Book of Daniel and Book of Revelation. Okay? So, gawin nyo na lang mga kapatid, gawan nyo ng survey itong Book of Revelation. Yan ay pinaka magiging final requirements nyo dito sa course natin. Okay. Is there any question before we take a short break? Sir, sorry na late ako. Yes po, Prof. Ano ba sir yung gagawin naming survey sa buong book ng Revelation yon? Yes po, buong Book of Revelation. Sundan nyo lang itong pattern na nandiyan pa ba yung slide? Nakikita nyo pa? Oo. Yan.
sundan nyo lang itong pattern na ito, book type. Yung book type ay tungkol yan sa genre ng book. Is it poetical? Is it historical? Is it apocalyptic or revelation? By the way, ang Book of Revelation is also ano yun? Biglang nawala sa isip ko. Prophecy. Prophecy. Historical, I'm sorry. The Book of Revelation is also a historical book. Kaya ano yan, marami siyang genre. Okay? Ano yung historical sa Book of Revelation? Ayan, i-restrict yan. Ano yung historical dyan? Di ba meron diyang babae na nagsilang? Sino yung babae na yun? Ano yan may mga event na tinutukoy dyan, patungkol yun sa sa Israel So historical yun. Kaya lang ginamitan ng imagery. Pero actually, it was a past event. So historical din siya. So ito, Dory, yung author, sundan nyo lang itong pattern na ito. Tapos yung audience, date of composition. Yan. Tapos yung overview niya, yung cross-section ng book, yung main division, ano ba yung mga ano yung main ibig sabihin ano yung framework or skeleton ng book. Then yung panghuli, ito importante, get the key verses in the Book of Revelation. Yung mga importanteng mga verses. Okay. So ganyan lang kasimple. Sa Google Docs, pastor isasubmit. Yeah, ano nyo lang type nyo sa as document, then i-send nyo sa akin, i-PM nyo sa akin wag dito sa GC, i-direct nyo sa akin. Sige. Okay. Kailan pastor ang last meeting? Ang last meeting natin ay next week Thursday. Siya nga pala, yung late na nakapasok, bali ang last meeting natin for this semester ay next week Thursday. 'Di ba meron kayong Tuesday kay Pastor Dave, tapos Thursday sa akin. Ang problema sa Thursday, darating ako diyan ng ano ba yun? Wednesday dito. Aalis ako Wednesday dito ng gabi. Ang dating ko diyan ay 13 din Thursday. Okay, sir. Di ba yung Thursday Wednesday din yun. Ang 13 namin dito, Wednesday pa. Okay. So Wednesday dyan ngayon sa inyo, di ba? Oo, sir. Yeah, same day ba yun? Kasi delay dito Makakapagturo nga ako. Oo. Yeah, diyan ako magtuturo. Pero may jet lag pa kayo nun? Oo nga. San Francisco ba yung pastor? Ang flight mo? Yes, San Francisco. Okay. Yeah. Tapos, bali break tayo ng semester since busy yung December, first week ng January na tayo mag-release. Ng second semester. Tapos, i-send ko na lang sa GC yung natin, yung mga courses doon sa next semester. Malamang isasama na nga natin itong eschatology kasi medyo napapanahon. Oo. Nakabago na yung presidente nyo Si Trump na ulit Bago na luma. Bago na luma. Second Panalo kami. Trump kami. Panalo kayo Sige. Okay, short break muna tayo mga kapatid. Sir, bali yes. January po, second semester na po 'yon. Second semester. Bali akala ko sir kasi nakapasok na tayo ng second semester. Kaya Hindi, ibig sabihin next sem na 'yun. Balik kayo nila Brother Marl, ano na kayo? Second year na kayo.
third semester na next sa amin. Third semester pala. First year, third semester. Yeah. Sorry. Okay pa. Pero nauna si ano eh. Hindi, nauna si Pastor Ronald. Oh, Di ba magkakala nauna si Pastor Ronald? lang namin eh. Oo, nauna si Pastor Ronald. Kaya advance si Pastor Ronald ng isang sem. Oh, ahead siya sa amin. Yeah. Okay. Seniority. Naabutan pa si Pastor Soria dati. Yun, tama. Ay, ano mga kapatid, bali ini-encourage po namin kayo na seryosohin nyo yung mga natatalakay natin na mga theology subject. Kasi medyo in the future, kinakapos tayo ng teacher eh. Kasi ang nangyayari sa school natin ngayon, mobile. Nakakarating tayo ng Mindoro, nakakarating tayo ng Cavite, tapos hindi na nga namin na asikaso pa yung sa Marinduque. Ngayon, may nakikipag-collaborate sa atin sa Bacolod. So, kailangan natin ng mga teacher. Kaya kayo, Brother Marl, kung talagang interest nyo sa pagtuturo, medyo talagang seryosohin ba natin ba? Kung dumating yung time, kayo, Pastor Bong, na gamitin ng Panginoon na makapagturo. Ito naman yung mission natin eh. Diba? Ito naman yung mission natin. Okay. Sige, God bless you po. Break muna. God bless you. Brother Marl, makakapunta ka ng Awaken? Congratulations po sa Amerika. May bagong presidente na po kayo. Salamat po, Pastor. Na